Review and analysis sa nakakatawa at maraming controversies sa Miss Planet International 2024. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella in Pageantry. And click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video and live. Ito na nga tayo sa review and analysis sa nakakatawang, nakakayamot na nakakairitang Miss Planet International 2024. Bago umabot dito sa finals na to at sa coronation night ang Miss Planet ay ang daming kontrobersya about Miss UK and Miss Australia. Austria, I'm so sorry. Grabe, ang dami talagang mga controversy. Akala ko hindi na nga matutuloy kasi may mga abandon at saka pag ano daw yung isa na yun. Basta kung ano pa yung mga pa-eksena ng Miss UK. Pero ang ending, nandun din naman siya, nagpakilala ka. Umimote pa. Diba? So, punta na tayo doon sa kanilang opening pag-live. Diba? Akala mo nanonood ka ng school fair? Tawang-tawa naman talaga ako. Nanonood ka ng school fair. Una pang pinakilala yung mga judges. Di ba? Tapos nag-opening remarks, may ano ba tawag dito? May national anthem. Tapos mabuti na lang walang panatang makabayan. Kasi naloloka na talaga ako. Tapos ano yun? National anthem. Tapos oh my goodness ka talaga sa kanilang opening dance talaga. Ang bagal-bagal talaga. As in, doon pa lang sa cultural dance like umabot na tayo ng 30 minutes. Nakakaloka. The longest pageant ever in the history of my existence. Nakakaloka. Opening dance, halos 30 minutes. Tapos yung sayo lang nila. Parang aatakihin na sila sa hindi mo may eksena. Tapos eto pa yung nakakatawa, parang tapos di ko alam kung parang sobrang tagal ng pag-aantay mo bago mo makita yung mga kandidata sa introduction. Nakakaloka. At eto pa, nakakaloka sa Miss Jordan doon kung kailan yung introduction. Saka nag-back out. Di ba? Luka-luka. Sumayaw pa, nakipila pa, magbaback out lang pala. Kung ako, hindi na ako sisipo. Diyos ko, hindi ko alam kung ano mang uri ng ayaw siguro na ni Miss Jordan na hindi irespeto yung, hindi respeto. Ewan ko, anong trip niya sa buhay? Sumayaw-sayo pa siya doon gumaganon-ganon pa siya doon. Tapos pumipila-pila pa siya doon para sa introduction. Tapos, back out lang pala, Syunga-syunga. Siyempre, ang inaabangan ng lahat, si UK, kung lalabas ba, talaga mukhang siya pang may pinakamasayang aura, si Miss United Kingdom. Diba? Nakakatawa talaga itong Miss Planet. After that, di ba nagpakilala na, apakatagal. Tapos mga special award pa ng bonggang-bonga. Hindi, after that palang pakilala, national costume competition pa pala. Diba? Dapat iniba nilang araw yan. Ang tagal. May isang oras talaga. At nakakaloka talaga yung sobrang tagal ng national costume. Akala mo nanonood ka na. Preliminary competition plus sabay-sabay na coronation night. At syempre, after the national costume competition, swimsuit competition na hindi naman naka-swimsuit. Nakakaloka. Ay, nako, hindi ko ma-imagine sa Miss Planet ito. Ano ba talaga pinaglalaban? Di ba? Tapos,
sa kanilang swimsuit competition doon na nag-awarding. Syempre. May mga Miss Tourism Ambassador, Best in National Costume si Philippines. Akalain mo, hindi ko ine-expect. Ha? Sa lahat ng national costume, hindi ko ine-expect na si Philippines ang best in that cause. For those kay Miss Ukraine, kay Miss Indonesia, at saka kay Miss... Sino pa ba? Sino ba yung iisip ko pa? Basta, kudos, nakalimutan ko na, kalokan, dami-dami nila contestant kasi. Kudos sa kanila, ang ganda ng natkos nila ha. Pero si Philippines, ang tunay na nagwagi. Congratulations. May mga sustainable princess pa. Nakakaloka talaga. Evening gown, humility, Miss Global Social Media, photogenic, Miss Swimwear, top model, best in interview, queen of votes, may mga ganyan, elegant body. Oh, toray kung ano-ano mga pa-special award. May award lang talaga. So, sobrang tagal. Ang daming performance. Ang daming mga intermission numbers. Nakakaloka yung mga performers. Akala mo kulang sa sustansya at vitamina. Nakakaloka. Talagang tumbling ka talaga. My goodness. At ito na, tinawag na ang top 27. Akalain mo. After nilang mag-swimsuit competition at saka national costume, may top 27 napakaandami. Top 27. At nung tinawag na ang top 27, syempre pasok si Philippines ang bonggang-bongga. Tuwang-tuwa naman. Hindi pa pala kontento sa top 27. Plus 1 pa. Nakakaloka. Di top 28 na. Hindi na lang nila my goodness. Ang awkward naman ng top 27. Hindi na lang nila tinap 24 tapos plus 1. Di ba? Or top 25 plus 1. Ang hilig-hilig nila sa top 27. Tapos, after that top 27, nag-ano sila? Ano ba tawag dito? Traditional Cambodian costume sila. O, di ba? After that, tinawag na ang top 17. Tinawag na ang top 17, di ba? Si Malaysia, si Croatia, si Denmark, si Sweden, si Philippines, si Costa Rica, si Indonesia, si Brazil, at 2 beses pa tinawag si Denmark. Syunga-syunga yung mga host. Ano ba? Hindi sila marunong magbasa at hindi nila sinusunod-sunod ang pagbabasa, bakit nadobling tawag si Denmark, si Grenada, si Thailand, si Singapore, si Luxembourg, si Iceland, si Morocco, si Ukraine, si UAE, Serbia, at saka si USA. Ay di, top 17 daw, binilang ko. 18! Bakit 18? Eh kung may tinawag ko silang another Denmark, dalawa na yung Denmark, 19 na. Nakakaloka ito. Tapos bigla nilang in-announce top 17 plus 1. Wala naman silang ina-announce nung umpisang ng gano'n. Nakakaloka. Kasi sumobra sila ng tawag. Nakakaloka. Tapos 18 pala. Nakakaloka. Hindi ko talaga may imagine. Nagigigil ako. Tapos ang dami-dami nga performance. Ang dami nagpe-perform. No, sabi ko sa'yo, kulang talaga sa vitamina at sustansya yung mga performer. Ngayon, nag-evening gown na sila. Ay, tagal-tagal, Puriyagawa. At Puriyagawa sa gown ng Philippines, mas maganda pa sa mga alpha pageant. Mas maganda pa yung gown ni Miss Philippines kaysa pinapadala sa Miss Universe Beauty Pageant. Oh, di ba? Nakakaloka, nakakawinda. Tapos, upo na evening gown at saka sa speech. Nakakaloka talaga. Hindi ko ma-imagine. Ay, di. May top 17 na. Ngayon, may top 10. Pito lang talaga yung tinanggal. Plus 1 uli. Nakakaloka yung top 10 plus 1. Nakakawindang. Pasok sa top 10 itong si Costa Rica, si Morocco at saka Singapore. E di, 3 na yon. May 6 runner-up. O, diba? May mga ganyan. Hindi na lang, sayang naman yung 3 na itong mga pasok daw sa top 10 itong si Costa Rica, si Morocco, at saka Singapore. Hindi sana ginawa na ng nilang 9th runner-up. O kaya 10th runner-up. Nakakaloka. May 6th runner-up. Ayun na, nakaka-stress daw. Sobrang tagal. Ang daming kuda. Tapos 6th runner-up, si Sweden. 5th runner-up, USA. 4th runner-up, Philippines. Akalain mo, kaabot si Philippines. Hindi ko na-expect. Tawa ako ng tawa. 3rd runner-up, Ukraine. 2nd runner-up, Thailand. 1st runner-up, Luxembourg. Sabi ko, ha? Sabi ko, first runner-up. Sabi ko, nang tinawag sa dalawa pa natira.
So, ibig sabihin, malolotlot. Yun pala, meron palang Miss Angel Planet. At syempre, mukha kasing anghel daw sa Indonesia. Tungtuwa naman siguro yung mga Indonesia. Miss Angel Planet, Indonesia. At syempre, ang Miss Planet International, ang UAE. Hindi ko alam kung mabagot, mairita, matawa, or maloloka ka sa pageant ng Miss International. Kaya guys, nawala na ako doon sa palay ko kasi halos 5 oras na akong nagla-live ng bonggang-bongga mula alas 5 hanggang alas 9. Pero top 27 pa lang yung tinatawag, nakakaloka. Akalain mo, sobrang tagal, sobrang sakit na rin ng likod ko ng bonggang-bongga at gutom kasi hindi, my goodness, purigaba talaga dito sa Miss International. Ayan, congratulations, natuwa, at least nairaos ninyo ng bonggang-bongga ang papageant na ito ng sana next year. Ang dami ng mga issues, mga concern, ay nako, yung mga lumalabasan, mga chismis na bayad daw ang umabot sa higher spot. Bayad daw. Magkano kaya binayad ni Miss Philippines? Umabot siya ng 4th runner-up. Magkano kaya binayad? Nakakaloka. Hindi ko talaga may imagine. Magkano kaya? Pasalayin ko nga yung yung pamangkin. Malay mo, konti lang naman pala yung binayad. Konti lang naman pala binayad. Makakaabot, magta-title ka. Diba? Sabi lang. Pero kodo sa Miss Planet International, Miss United Arab Emirates. Ang ganda-ganda. Amazing. Congratulations sa Miss Planet International sa nakakaloka at nakakabagot at lahat ng emosyon meron doon sa Miss Planet International. Panoorin niyo kung may trip, kung trip ninyo na manood. Panoorin niyo sa hindi pa nakapanood dahil maluloka talaga. Maluloka, matatawa, mababagot, maiirita, tatambling ka talaga kasi first time in the history na may nag-walk out sa introduction. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. At lagi akong naluloka at natatawa sa mga pa-eksena ng mga pa-pageant na ito. Bye!